Isang magandang umaga po. Ayan, salamat Brother Melby. Medyo hindi na malamig ang panahon. Talagang sumisingaw ang init. Pero ganun pa man ay mainit pa rin ang ating pananampalataya. Hindi lang ang ulo ang iinit, no? The dangerous seeds of doubt, ba? Mapanganib pala itong nag-aalinlangan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, nagbigay sa amin ng buhay. Salamat Panginoon sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga at hindi niyo kami pinabayaan. Binigyan niyo kami ng lakas upang kami ay makasunod ayon sa inyong kalooban. Sa umaga na ito, Diyos, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming tulungan at gabayan at kayo po ang siyang maghari sa aming puso't isipan. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po sa ating pong text sa Numbers, o mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ayan. Dahil ang tao ay sinungaling, di ba? In that context. Pero syempre, hindi mo po pwede ikoto na sasabihin mo kay Jesus ay, bakit ang Diyos nagkatawang tao? Hindi nga siya tao eh. Eh talagang hindi naman talaga tao ang Panginoong Diyos. Kaya nga nagkatawang tao. Yan. So hindi ang pangontra laban kay Jesus Christ. Ni ang anak na tao na magsisisi. Sinabi niya na at hindi niya gagawin. O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? So ang ating Panginoon, kapag ka sinabi niya, gagawin niya. O, kapag ka sinalita niya, pinangako niya, gagawin niya. Pero may mga conditional prophecy sa banal na kasulatan, katulad ng Ninive. Kung sila ay humingi ng tawad, sila ay patatawarin ng Panginoon. Kung hindi, sila ay matutupok o sila ay mawawasak. Kaya nga itong si Jonah ay nalungkot eh. Nalungkot dahil hindi nasira yung Ninive. Eh paano nagrepent yung Ninive? Kasi conditional prophecy pala yung binanggit sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Eh, ang gusto niya, mangaral lang siya, tapos pagmamasdan niya sa bundok, yung pagkawasak ng Ninive. Eh, hindi niya alam nagsisi pala. Oh. Ang Panginoong Diyos, hindi tao para magsinungaling. Lahat ng kanyang sinabi ay gagawin niya at ang ipinangako niya ay kanyang tutuparin. Ano, pagka tayo ay nagduda sa salita ng Panginoong Diyos, ito pala ay mapanganib. Tayo pala ay nagtatanim ng binhi na mapanganib. Yaong mga patuloy na nagsasalita ng mga pagdududa at humihingi ng karagdagang katibayan upang iwaksi ang kanilang ulap ng kawalan ng pananampalataya ay hindi nagtatayo sa salita. So si Gideon ay talaga nag-doubt siya sa Panginoon. Kaya later on, siya rin sinamba ng mga tao. Pagda-doubt ng Panginoon, naghanap siya ng mga tawag dito, karagdagang katibayan. Na Panginoon, yung dahon, gawin yung tuyo, tapos yung paligid ay basa kung inyong kalooban ito. Ay nangyari yun. Tuyo yung dahon, basa yung paligid. Ang sinabi naman ni Gideon, yung dahon basa, yung lupa ay tuyo. Ay mga kapatid, nangyari din yun. Kaya naniwala siya, tinawagan siya ng Panginoon. Pero yun pala ay seed o binhi ng pagdududa na ang naging puno ay pagiging makasalanan. So siya ay, imbis na akayin niya yung mga tao sa pagsamba sa tunay na Diyos, hinakay niya yung mga tao para siya ay sambahin. Yan, si Gideon. Pero nanalo siya, no? Nagsimula sa kanya yung Gideon 300. Yun lang nakakalungkot na ending sa kanyang buhay. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay batay sa pakiramdam. Ngunit ang pakiramdam, maging ito man ay kasiya-siya, ay hindi pananampalataya. So yung pakiramdam ay hindi po pananampalataya. Hindi po parang multo ang Panginoong Diyos na nararamdaman mo. Hindi ho. Yung pananampalataya, naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Ang salita ng Diyos ang pundasyon kung saan dapat itayo ang ating pag-asa sa langit. Yan, matutunan natin. Ako gusto ko talaga matutunan talaga matibay na Panginoon. Kung inyong kalooban, ito ang mangyayari. Yan. Kaya dito mga kapatid ko, no, yung pundasyon ng ating pananampalataya, yung sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos. Isang malaking kasawian ang maging isang talamak na nagdududa, na pinapanatili ang mata at pag-iisip sa sarili. Habang pinagmamasdan mo ang iyong sarili, habang ito ang tema ng pag-iisip at pag-uusap, hindi mo maaasahan na maging kagaya sa larawan ni Kristo.
Ayun pala ang mangyayari, no? Kapag ka tayo ay nagdududa sa ating pag-iisip, no? At tayo ay talagang hindi umaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos yung sinasabi natin at hindi natin inaasahan ng Panginoon. Nagdududa tayo sa pangako ng Panginoong Diyos, lalo na sinabi niya siya ay muling babalik sa ikalawa. Ang sabi dito, yung larawan ng Panginoon ay naglalaho sa atin, hindi natin nagiging katulad. Hindi natin nare-reflect yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo tagapagligtas ang iyong sarili. Ayan. Wala ka ng mga katangiang tumubos ng iyong sarili. Totoo yan. Ang ako ay isang tumatagas na bangka para maglakbay ka rito. So dito po mga kapatid, hindi natin kayang ligtas sa sarili natin. Hindi dapat tayo magtiwala sa ating sarili. Kanino tayo magtitiwala? Sa ating Panginoong Diyos. Kung gaano katiyak dito ang iyong pagtitiwala sa iyong sarili, ito ay lulubog. Ang sabi dito mga kapatid, ang bangkang tagapagligtas magtungo sa bangkang tagaligtas. Ito lang ang iyong kaligtasan. Si Jesus ang kapitan ng bangkang tagaligtas at hindi siya nawalan ng pasahero kailanman. Ayan. So inahilin tulad na yung bangkang yung bangka ay yung salita ng Panginoong Diyos, yung pangako niya, manatili ka doon at ikaw ay maliligtas sapagkat ang kapitan ng bangka na yun ay walang iba kundi si Jesus. Nung pagka sumasakay ako ng barko, iniisip ko, kung languyin ko na lang kaya. Sobrang bagal ng barko, 14 kilometers per hour. Yung malaking barko yung Roro, pambihira na yan. Mabilis pa yung pag nagbike ako . Mauuna pa ako pag nagbike. Kaya lang tubig yun. Kapag ikaw naman ang lumangoy, mas mabagal at mas mapapagod ka. Mas magandang nandun ka na lang sa Roro, sa kalagitnaan ng karagatan, di ba? Na nagtitiwala sa Panginoong Diyos. May mga bagay sa isipan natin na parang ang bagal, parang ang tagal na sinasabi ng Panginoong Diyos. Ang kailangan lang natin, magtiwala sa ating tagapagligtas. Manatili sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya ay may kaligtasan. At hindi siya nawawalan ng pasahero, mga kapatid. Kung tayo ay mawawala sa pananampalataya sa Panginoon, hindi kawalan yun ng Panginoong Diyos. Dahil meron at meron pa rin mananampalataya sa Kanya. Tayo yung nawalan kapag tayo ay nagduda sa ating tagapagligtas. Di ba? Kailangan natin ng mas makalangit na kapaligiran upang palibutan ng ating mga kaluluwa. Kailangan dampian ang ating mga labi ng isang baga mula sa altar. Kailangan nating marinig ang salita mula kay Kristo, maging malinis ka. Paano natin palilibutan ng makalangit na kapaligiran ng ating buhay? Ito ay sa pamamagitan ng pakikinig natin ng ganito, ng mga devotional, ng mga pangangaral sa Facebook. Nagbabasa pa tayo, nananalangin pa tayo, napapalibutan natin ang ating sarili ng makalangit na kapaligiran. Yan mga kapatid ko, iniisip natin yung ating Panginoong Diyos. Pero kung yung paligid natin, puro away, puro bangayan, kung toxic na, huwag na yan mga kapatid. Doon na tayo sa tunay na paglilingkod sa Panginoon na may kapayapaan. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay may kapayapaan dapat. Kung yan ay toxic na at na hindi na maganda, hindi na maayos, parang hindi na si Kristo yung sentro, yung tao na yung sentro, ay huwag na yan. Ibang ministry na ang kailangan gawin. Di ba? Kailangan pag nagmi-ministry tayo sa Panginoon ay payapa tayo. Masaya tayo naglilingkod. Kapag malungkot at stress, hindi yan. Ibang ministry na ang kailangan natin. Yung makapagpapaunlad sa ating pananampalataya, doon tayo makapagpapasigla at mayroong kapayapaan sa ating pag-iisip. Kasi gawain niya ng Panginoon . Bakit kung sa gawain ng Panginoon ikay ma-stress at kay malulungkot, di ba? Ikay matitiis o sa gawain na yun. Hindi yun sa Panginoon. Ang sa Panginoon, payapa kang naglilingkod. Tumitibay ang iyong pananampalataya. Maghanap ng bagong ministry. Pagka ganun mga kapatid. Dahil sabi dito, kailangan mapaligiran natin ang ating sarili ng mga makalangit na kapaligiran. Hindi ko puro mga mananampalataya yung nakapaligid sa iyo. Kung payapa na ang buhay mo, hindi . Kailangan talagang Christ-centered. Kasi hindi lahat ng nakapaligid sa iyo mananampalataya sa Panginoon. Minsan yan, ginagamit pa ng kaaway, di ba? Saan ba kasi tayo matitisod? Sa loob mismo ng church. Saan tayo manghina? Sa loob mismo ng simbahan, di ba? Kasi nandun yung atake ng kaaway hindi naman sa labas . Pag sa labas ka, talagang makukuha ka ng impluwensya ng iba. Pero ang talagang digmaan dito sa loob. Dahil ang kaaway nandito rin.
kailangan tumibay tayo sa pananampalataya, di ba? Kailangan tayo ay laging nakakapit sa Panginoon. Meron tayong personal devotion dahil hindi lahat ng kakaharap natin ay yun ay tapat yung sinasabi. Hindi lahat ay talaga nakaka-uplift yung sinasabi ng pananampalataya. Karaniwan yung iba nakakatisod, di ba? Konting dinig lang. Kailangan meron kang guard, meron kang salita ng Panginoon sa iyong puso't isipan. Yan, di ba? O kailangan matibay ka, matatag ka sa Panginoon. Christ-centered. Yan. Hindi ko mo ay napakadami niya nating mananampalataya na nagkakasya ay panatag na tayo. Hindi, no? Kapag wala ang Panginoon diyan, wala rin. Kapag sumalakay ang kaaway diyan, tayo magugulo-gulo. Tayo rin yung mag-aaway-away sa loob. No, ganyan yan mga kapatid. Kailangan meron tayong sariling pagpapatatag sa ating puso't isipan. Meron tayong binhi ng pananampalataya, hindi binhi ng pagdududa. Sabi dito sa 1 Peter 1-15, kung tayo ay nagkalat ng kadiliman, sabi dito, kung tayo ay nag-iipon ng mga basura at nag-iimbak ng mga pagdududa, kung tayo ay nagtanim ng mga binhi ng pagdududa at panghihina ng loob sa isipan ng iba, tulungan nawa tayo ng Diyos na makita ang ating kasalanan. You know? Mahirap yun, ano? Bukod sa iniisip mo, yung pagdududa, ini-impluwensyan mo pa yung iba na magduda. Mas matinding kasalanan yun sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating impluwensyahan yung pong iba na magduda rin sa Panginoong Diyos. Dapat ang influence natin sa isipan niya ay pananampalataya sa Panginoon, manindigan sa ating tagapagligtas. Sabi dito, maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi tayo dapat na magbitiw ng isang salita ng pagdududa dahil ito ay sisibol at lalago at magbubunga ng mapait na ani. Dapat nating bigyan pansin ang payo ng banal na kasulatan. Ano? Maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. No, yung salita ng pagdududa, wag nating ilagay sa isipan ng mga tao, kundi sumampalataya sa Panginoong Diyos. Ano? Manalig sa ating tagapagligtas. Isang binhi ng pagdududa ang naihasik at malayo ito sa kakayahan ng tao na patayin ito. Ang Diyos lamang ang makakabunot nito mula sa kaluluwa. Kapag meron ng pagdududa sa ating puso't isipan, idalangin natin na, Panginoon, alisin niyo po ang aking pagdududa. Alisin niyo po, tulungan niyo po ako na manindigan sa iyo, manampalataya sa inyo, at maalis yung aking pagdududa, O Diyos, at kayo ang patuloy kong sambahin. Yan. Kasi minsan kapag nananalangin tayo sa likod ng ating isipan, mangyayari kaya yung ipinanangin ko? May pagdududa na agad, di ba? Ang dakilang larangan ng pangako ng Diyos ay iniharap sa atin. At sa pamamagitan ng mga ito ay dapat nating panghawakan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Saan daw po nakaangkla yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig? Sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang pangako lang ng Panginoong Diyos ang hindi napapako. Dahil ang pangako ng tao, karamihan ay napapako at nawawala. Di ba? Sa mga biyayang ito, ang iglesia ay nagniningning at ipapakita sa mundo ng isang buhay na kumakatawan sa katwiran ni Kristo. Ano po yung biyaya ng ating Panginoong Diyos na ibinigay sa iglesia? Yung kanyang pangako, mga kapatid. Yung kanyang pangako. Sabi nga po dito sa living faith grasp the hand of the living of the divine power. Faith is an anchor to the soul, sure and steadfast. Sabi dito ni Jesus Christ sa 1 John 5:4, sabi ni John, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sabi dito sa 1 John 5:4. So ano po yung pong nag-overcome sa sanlibutan? Yung pong pananampalataya. Angkor ng buhay natin, ng kaluluwa, ng pagkatao natin, ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya lagi nating iisipin, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Lahat ng sinabi niya ay gagawin niya. Lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya, ginawa niya, mga kapatid. Yan. Kapag sinabi niyang ililigtas niya tayo, ililigtas niya tayo. Kapag sinabi niyang bibigyan tayo ng biyaya, bibigyan tayo ng biyaya. Pero mga kapatid ko, no, hindi lahat na nagtatapat nagiging katulad ni Abraham. Nagiging masagana, nagiging payapa ang buhay, nagiging maayos.
sinasagot ng Panginoon ang kanyang dalangin. Hindi lahat nagiging katulad ni Abraham, yung mga faithful. May mga faithful na katulad ni Job. Di ba? No. Si Job naging tapat sa Panginoong Diyos, pero nawala yung mga anak niya, naghirap siya. Kabaliktaran naging buhay ni Abraham. Nung naging tapat sa Panginoong Diyos, yumaman, sinagot ng Diyos yung panalangin niya. Si Job, nung naging tapat sa Panginoong Diyos, naghirap, yung panalangin niya, ang hirap madinig. May dalawang klase ng faithful sa mundo. Yun. Nagiging Abraham o nagiging Job. Yung pagiging faithful. Pero ano man ang kalagayan natin, maging Abraham o maging Job, manatili tayong tapat sa pangako ng Panginoong Diyos. Maging manatili tayong tapat sa Panginoong Diyos. Panghawakan natin yung pangako niya. Huwag tayong magduda, mga kapatid. Kasi kahit saan ka ilagay, kay Abraham man o kay Job na karanasan, parehas yan may danger. Maaring dahil sa pagtatapat, maaring maging katulad ka ni Abraham sa pagtatapat mo, at later on makalimutan mo ang Panginoong Diyos dahil sa karangyaan na meron ka. Yan. At kung kay Job din naman, hindi ibig sabihin na kapag ka ikay naghirap na tapat ka sa Panginoon ka na kagad, maaring bitawan mo ang Panginoon. Dahil Panginoon, nagtapat naman ako pero ito'y naranasan ko, di ba? Parehas yan, may danger. Pero ang pinaka-the best dyan, pagtapat tayo sa Panginoon, ano ang kalagayan natin? Mananatili tayong tapat sa pangako, sa sinabi ng Panginoong Diyos. Mananatiling tayong tapat sa ating tagapagligtas. So God bless po sa inyo pong lahat at patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon sa ating buhay. Harinawa na huwag magdulot ng binhi ng pagdududa sa ating pag-iisip. Bagkus tayo ay patuloy na manghawak sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at ang ating mga prayer request na itinatype nyo dyan sa baba ay isasama natin sa panalangin sa katauhan ni Brother Melvin Vilasano. Maraming salamat po. Sa buhay ay dumarating paminsan-minsan mga pagsubok na wari di kayang tagasan, at sa magkabilang landas wala nang daan. Sino bang higit mong kailangan? Sa bawat hakbang mo'y pangambay na sa'yo, pagkat di mo batid kung saan ka tutungo. Ligaya nga ang tagumpay dito sa mundo, ngunit sa kabila may luha ring matatamo. Tanging siya lang ang nag-iisang pag-asa. Tanging siya lang ang gumagabay sa tuwina. Tunay na sayang ka kung di mo siya kilala, pagkat siya ang lahat, wala nang iba. Sa bawat hakbang mo'y pangambay na sa'yo, pagkat di mo batid kung saan ka tutungo. Ligaya nga ang tagumpay dito sa mundo, ngunit sa kabila may luha ring matatamo.
wala, ayun. Salamat po Ma'am Karin. Tanging siya lang, wala nang iba, ano po. Siya lang nagbibigay ng pag-asa. Siya naman talaga, ano po. Kaya sa mga walang pag-asa o mga nagdududa, tanging siya lang ang ating kailangan, ano po. Isang magandang message sa umaga na ito, no? Ba, tungkol sa pagdududa. Huwag natin pagdudahan ng Panginoon. Yan ang tinuturo sa atin sa umaga na ito. Kung ano yung kanyang pinangako, tunay na mangyayari yun. Kaya dapat yung mga ating nangyayari sa ating buhay, yan na natin, tawag dito, yung isipin na natin yan ay magiging good ang ating magiging sagot sa panalangin natin, ano? And huwag tayo mag-focus sa problema. Mag-focusan natin yung kanyang pangako at tayo mag-focus sa pag-connect lang sa kanya. Yung everyday new life, new hope, new beginning, new trials. Yan yung ating pagpukusan, huwag yung future, ano? Dahil talagang malulungkot tayo pag yung future ang pinag-isipan natin. Yung ngayon lang, sapat na yung ngayon, dahil bukas bahala ng Panginoon mag-aalala, mag-isip ng bukas, ano? Kaya salamat sa magandang message. Huwag tayong magduda at huwag natin pagdudaan ng karunungan ng Panginoon, sapagkat ito ay mapanganib, talagang mapanganib, ano po. Magpe-pray ka tapos parang magdududa ka, nakakatakot. Huwag naman sana mangyari, na po. So isang napakagandang mensahe at paalala sa atin sa umaga na ito. Naway maalis natin ang ating mga pagdududa. Kaya pag sinabi niya, yun ay matutupad. Kapag sinabi niya, yun ang mangyayari. Batay ka, parang may kilala akong ganun. Anyway, huwag na, baka matisod pa kayo pag kinuwento ko pa. Yun ay ang utos ng hari ay hindi nababali. Ayan, ganun. Siyang Panginoon lamang yung ganun, ano? Wala nang iba, wala nang masihigit pa. Kung si Lucifer nga gustong maging mas mataas, mas marunong pa sa Panginoon, mas tinapon sa lupa. Pag tayo rin, pagka naging mas marunong pa tayo sa Panginoon, itatapon din tayo sa kung saan kasama ni Lucifer, ano? Kawawa naman kawawa naman yung tayo pag gano'n, ano? Mas naniwala tayo sa sarili natin di sa Panginoon. Kaya wag tayong magduda at magtiwala lang sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Karugtong po ng pasalamat ko sa Panginoon sa araw-araw na pagsama sa prayer warrior ay si Dayan na may leukemia. Siya po ay umaayos na ang kalagayan, at ganun din po Mr. ko Muntigamboa na may kidney failure. Thank you po, Brother Melvin, lalo na po sa Panginoon. Salamat po. Sige po. Husband niya po pala si Muntigamboa, ano po. Ayan, sige po. May kidney failure pala siya. Dito sa prayer natin, ang alam kong natatanda ko may kidney failure si Sister Amy, si Ate Grace. Dito rin pala si Brother Monty, ano po. So, ako din ay nagkaroon ng kidney failure, mga kapatid, ano. Pero chronic CKD yun, pero early stage pa lang, mga kapatid. Ako ay natutuwa na-reverse ko yung problema na aking kidney. Ngayon ay normal functioning na naman. So tunay na may pag-asa, mga kapatid, ano. Huwag tayong mawala ng pag-asa. At ang Panginoon ay nariyan para tulungan tayo, ano po. Stage 4 medyo malala na po, ano. Medyo malala na, pero huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga sa mga lesson ay huwag mag-worry sa hinaharap. I-worry natin yung ngayong araw na ito, sapagkat ngayon tayo ay gising, tayo ay buhay, patuloy tayong kumonekta sa Panginoon. Yan ang pinaka-the best natin gawin, ano po. At ipaubaya natin sa Panginoon yung future, ano, yung bukas. Lahat yan ay alam ng Panginoon ang the best para sa atin. Bibigay niyan. Sabi na ni Risa, salamat po, Pastor, sa magandang mensahe. Muli, tunay po ang pagdududa ay delikado. Yes naman po, ano, napakadelikado. Kahit sa anong bawang bagay, ano pa mga kapamaraanan at panahon, ang pagdududa ay delikado. Basta po lagi si Lord ang isa sa isip at ilagay sa puso upang matalo natin ang pagdududa. Ang kalaban, ang mananalo tuwing magdududa tayo sa ating Diyos. Tunay po, ano, talagang po nagduda tayo, kalaban ng nanalo, ano po. Kaya huwag tayong magduda, patuloy na magtiwala sa Panginoon, ano po. Pakisama po sa prayer si
sila Noriel de la Cruz, nasa Singapore ngayon, kasama nila ang boss nila. Naway pagpapala ng Diyos at pag-iingat ng kanilang matamasa. Sige po, sila Noriel de la Cruz. Sige po. Meron pa din sa taas. Teka lang, balikan natin. Ano po? Si Ate Flor Erilia. Ito, Melvin, good morning po. Pakisama sa prayer si Feli Domingo Gutcheco. May plan po siya magpa-chemotherapy. Sobra worse na decision yan. Mas safe pa din ang natural healing. Matagal ang good effect kung mali ang naging lifestyle bago nagkasakit. Ang Diyos ang ating great healer. Yes po. Tunay na Panginoon ang ating great healer. Sama natin Sister Feli Domingo. Ano po? At naway ang Panginoon ang manguna sa kanyang buhay. Ano po? At ang pinaka-the best ang kanyang makita at makamtan. Ano po? Ganyan din patuloy natin pag-pray si Sister Estrella Gargasin na wala na maging hadlang sa kanyang operasyon. Hindi pa pala nasa lina ng dugo. Sige po, siguro pinapataas pa yung kanyang mga dapat ayusin sa kanyang blood chem. Good morning po. Nagpapasalamat po ang family ni Charles Eric Meligrito sa mga panalangin. Purihin ng Panginoon sa Diyos siya ay nakalabas na mula sa ospital. Praise the Lord. Ano po? At patuloy natin pag-pray ang kanyang fast recovery. Sige po mga kapatid. Pagsama din sa panalangin si Sister Lorna Cabiedes Cordova na nag-undergo natural healing ngayon. Din ang kanyang ama na si Brother Monte Cabiedes na heart problem. Maraming salamat. Wow, Brother Monte, iba pa pala yung Gamboa at saka yung Cabiedes. Parehas Monte. Okay, sige po. Natural healing. Basta't sa natural healing ay mayroon tayong guide. Tsaka bawal ang natural healing, kasama dyan yung hindi lamang puro pagkain, kasama dyan yung rest, kasama dyan yung exercise. At trust in God. Dati kasi sinunod ko talaga 100% yung new start. Yan ang sikreto, yung new start. Pero teka, mga bata, nagiging health lecture na tayo. Ito ang ating panalangin natin si Sister Tintin, anak ni Ate Lor, na ka-care group ko yan. Malayo siya nagtatrabaho, birthday niya ngayon. Teka, awitan muna natin siya bago ko makalimutan. Po? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday kay Tintin, ang anak ni Ate Lorna at Kuya Bobby. Purihin ng Panginoon at kayo ay pinagpala ng isa na namang another count sa iyong taon, ng mga taon ng buhay. At pasalamatan natin ng Panginoon sa pag-iingat niya. Ayan, marami kang regalo ngayon, Tintin. Ayan ay punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. The fruit of the Spirit. Ayan. At tanggapin mo lahat yan at huwag mo suluhin, ipamigay mo sa iba, pagkat ang mga ating tinatanggap ay dapat natin ibinabahagi din naman sa iba. At ating pagpe-pray si Sister Tintin. Let's pray po mga kapatid. Asa na yung aking sige po, tayo malahati manalangin. Dakila at mapagpala namin Amang Banal na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umaga na ito na muli niyo kami binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng lesson na napakagandang paalala sa amin patuloy sa patungkol sa inyong makapangyarihang matalinong pag-iisip. Nawa ay maalis sa amin ang aming mga pagdududa sa aming isip at patuloy kami magtiwala po sa inyo pagkat ang inyong mga pangako ay hindi napapako at kung ano ngayong mga sinasabi ito ang mangyayari. Maraming salamat sa assurance sa aming mga kinabukasan. Naway palagi namin matutunan na aming intindihin ang buong maghapon lamang
at ipaubaya namin sa inyo mga iba pang mga araw, sapagkat sa maghapon na ito narito ang challenge, narito ang aming pagsubok na pinagdaraanan. Sa tulungan niyo po kami pumili ng pinakamabuti para sa lahat, pagkat sa aming sariling kaalaman, isa kaming walang kakayahan at makasalanan. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran. Nais namin isama pa rin ang comfort sa family ni Sister Nipa. Siya ngayon ay lumuwas papunta sa Bukidnon upang makasama ang kanyang pamilya at kanyang samahan sila. At patuloy niya po silang ingatan sa kanilang buong maghapon at samahan sa araw-araw at maging magaan sa kanilang pakiramdam sa kabila ng mabigat na pagkawala ng kanyang mahal na kapatid. At naway pagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito at makita nila na kayo ay nariyan pa rin, buhay at patuloy na gumagabay sa amin. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga pangaral sa aming district, ang street evangelism, ang pangaral sa Santo Rosario, at gayon din ay ang IIC din na gaganapin sa Gabaldon. Patuloy din namin na sinasama sa panalangin si Estrella Gargasin, naway wala na pong maging hadlang sa pagkasali ng kanyang dugo at ang kanyang procedure ay may sa gawa na. Ingatan niyo po siya, palakasin ang kanyang pangatawan at alisin ang kanyang mga pagdududa. Kaya din po si Sister Feli Domingo Gutcheco ay meron siyang plan na magpa-chemotherapy, ngunit ang inyong pamaraan ay alam namin na pinakamabuti, at ngunit ang alam namin na ibibigay niya po sa kanila ang best para sa kanya. Bigyan po siya ng karunungan sa pagpili sa lahat ng oras upang sa ganon siya ay patuloy na maging matagumpay sa kanyang buhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kalakasan at pasasalamat ni Brother Eric Meligrito. Siya ay nakalabas na ng ospital at patuloy na kalakasan ng aming dalangin po sa kanya. Hindi namin dinadalangin si Sister Estrella Gargasin, ganyan si Sister Feli Domingo Gutcheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes, at ganyan din si Sister Alice Meligrito na nasa ibang bansa. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na nasa aming prayer request. Si Dayan, siya po ay may malubhang karamdaman sa mga oras na ito. Nawa po ay patuloy niyo siyang samahan, alisin ang kanyang pangamba, at kayo din mapalitan ito ng puro pag-asa na nagmumula po sa inyo. Amin din patuloy na pinapasalamat ang paggabay kay Brother Monty Camboa sa kanyang buong pamilya. Samahan po siya sa kanyang malubhang kalagayan sa mga oras na ito, at patuloy niya maunawaan na kayo ay nariyan para kami ay tulungan at hindi niyo kami pababayaan. Ipagkaloob niyo po sa kanyang ang magaan na pakiramdam sa bawat araw, at malayo sa anumang mga panganib, at makita kayo bilang nagliliwanag na kabutihan na patuloy na gumagabay sa amin. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Si Sister si Noriel de la Cruz, siya po ay nasa Singapore ngayon. Patuloy silang samahan o naman ang kanilang gawain doon, ay yun pong ingatan sila sa kanilang paglakad malayo sa anumang kapahamakan, at patuloy na sila samahan hanggang sa kanilang mga araw-araw na gawain doon. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga may prayer request. Si Kuyang Boy Balbito, namamaga yung kanyang paa. Si Marie Chris Balbito, may bukol po. Patuloy namin sila sinasama sa panalangin. Ganyan si Sister Ana Manuel na nasa banig po ng karamdaman. Kasama na rin si Brother Alberto Ramos, at iba pang mga kapatiran na mga sumusunod ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Si Pastor James Lotila, si Christopher Umali Gutierrez, tatay ni Brother Tanreb, si Ate Gigi Tenyo Reyes, si Sister Estrella Gargasin,
at ang mga Bible students sa aming nasasakupan, gayon din ang San Leonardo Church at Kawayan Bugtong Church. Ang mga pamilya na mga nakikinig ngayon ay patuloy namin sinasama sa panalangin na kami ay inyong ingatan sa maghapon, malayo sa anumang kapahamakan, at marunong na pag-iisip ang aming makamtan na mula po sa inyo. Makita namin ang mali at tama, at ang mga kalakasan at recovery ng mga sumusunod ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, at si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Sister Estrella Gargasin, si Erika Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, kasama na rin Sister Melo Jean Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy at kanyang apo, kaya din ng mga parents nila Pastor Nelvin at Ma'am Karen, kasama na Sister Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin na Sister Marites Loreto, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, kasama at patuloy namin ang mga sumusunod na aming mga kapatiran na malubhang karamdaman, sina Sister Percy, Sister Risa, Sister Amy, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa na patuloy na umaasa at nagtitiwala po sa inyo, si Marilita, si Dayan, Sister Pichi, si Brother Renato Santos, sina Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco at ang kanilang buong pamilya, ganyan si Precious Kapasog, si Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, kasama din namin sa panalangin si Brother Monte Caviedes na patuloy na pa rin nagtitiwala sa inyo at patuloy na umaasa sa inyong mga pangako at pag-asa na ibinibigay sa amin. Sa huli, amin po pinapasalamat ang karawan ni Sister Tintin Christine Joy pa. Siya po ay pinag-ingatan nyo hanggang sa mga nakakaraang mga taon. Salamat sa mga pag-iingat, salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na tunay na nagpatatag sa kanya, at patuloy namin siya dinadalangin sa mga oras na ito na may patuloy siyang makita niya kayo at patuloy na makita ang liwanag sa kanya at sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, pagpapala ang kanyang makamtan, at huwag siya makalimot at tumawag po sa inyo at kanya ipamahagi ang mga regalo na kanyang tinanggap sa mga oras na ito. Salamat sa good health, salamat sa pag-iingat sa kanya, at patuloy namin siyang dinadalangin na patuloy siyang tumanggap ng mga biyaya at pagpapala na bumula po sa inyo. Karunungan din ang aming dalangin para sa kanya na siya makita niya ang tama at makita niyang makapagdesisyon siya ng tama at mali, at maalis ang kanyang mga pagdududa. Gayon din ang aming mga kapatiran ngayon na nakikinig ngayon. Alisin niyo po ang aming mga pagdududa sa mga oras na ito, sa araw-araw namin pamumuhay, at sa mga susunod na linggo, buwan, mga taon namin paglalakbay hanggang sa nalalapit na inyong pagdating. Maraming salamat sa pagdidig sa aming panalangin. Patawarin po kami sa aming nabang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, salamat sa mga nagsha-shares. At alam ko ako ay na-bless din po kayo. At teka muna, good morning po Sister Edna M. Nuul. Yan, meron tayong makikita ang bagong nag-hello dito si Sister Edna. Welcome po sa Discipleship Ministry. Invited po kayo every day, every morning. Pero teka, hindi po ako nag-invite sa inyo. Ano po? Hindi rin naman si Pastor. Si Jesus po yung nag-invite sa atin. Ano po? Napatuloy daw tayong bumalik dito sa Discipleship Ministry pagkat dito tunay na yung ating umaga ay masaya. Kasama natin si Jesus sa bawat umaga. Ano po? So, ang invitation ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus. God bless po sa lahat. Good morning po sa nandyan sa mga hindi ko nabati kanina. Good morning po sa inyo. Halos lahat yata naman nabati ko. Ano po? Si Sister Joy, good morning po sa inyo. Lumundag yung aking prayer list. Hindi ko alam kung sino yung na-skip ko. Anyway, isama natin sa panalangin niya sa ating personal prayer. Tumingin kasi ako sa chat box na kailangan kong makita yung iba pang mga sa prayer list. Ano? Kaya, di bale, ayusin natin yung prayer list natin. Hanggang bukas pa muli mga kapatid. Salamat sa bawat isa. At patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Alisin ang ating pagdududa. Huwag magduda. Ano po yan ang keyword ngayong araw na ito. Huwag magduda. God bless po sa bawat isa.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus